Sa ngayon ay ang paksa natin na matatalakay natin sa ngayon bilang reminder sa ating lahat ay ang tinatawag sa wikang Arabic na as-suhbatu as-salihah. Ibig sabihin nito ay ang mabuting pagsasama o pagkakaibigan. Mabuting pagsasama o pagkakaibigan. Likas sa paglikha sa tao na namumuhay na may kasama. Madalas ay hindi niya kayang lumakad sa alinmang daan o pumunta sa alinmang lugar maliban na siya ay may kasama na magpasaya sa kanya at magpasigla o mag-encourage sa kanya. O kaya ay pupuno sa kanya sa kanyang pamumuhay, yung magiging ganap siya, no? Kasi parang hindi ganap ang isang tao kung wala siyang kasama. Sa anumang uri ng daan na kanyang dadaanan o anumang uri ng lugar na kanyang pupuntahan, maging ito man ay mabuti o masama, at hindi niya kayang mamuhay na mag-isa kahit sa kainan, ay mahalaga pa rin na magkaroon ng kasama o kaya ay kaibigan. Sa dalawang magkaibigan ay nahahawaan ng isa sa kanila ng pag-uugali mula sa isa. At bagamat mas malakas pa ang epekto ng kaibigan kaysa sa mga magulang, kaysa sa tatay, kaysa sa nanay, o kaya ay kaysa sa mga guro. Dahil sa silang magkaibigan ay malapit sila sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang edad, magka-pareho sila o hindi sila magkalayo ng edad, at saka sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip. Kasi magkaibigan nga sila ay halos tugma o kaya ay magkasundo sila sa kanilang mga iniisip. Kaya maaring ang kanilang pagsasama ay hahantong sa kabutihan o kaya ay hahantong sa kasamaan ang maidudulot nito sa isa't isa. Maaari na magdudulot sa isa't isa ng kabutihan o kaya ay kasamaan. Subalit ito ay nakadepende na rin sa impluensya ng bawat isa sa kanila. Depende kung alin ang malakas ang kanyang impluensya sa kanyang kasama, yun ang magiging masusunod o kaya yun ang mananaig either sa kabutihan o kaya ay sa kasamaan. Marami sa kanila, yung mga tao, marami sa kanila na naging mabuti ang kanilang kalagayan at naging malapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala at naging mahusay sila sa kanilang kakayahan sa trabaho, sa kanilang kakayahan sa gawain, o sa kanilang kakayahan sa pag-aaral sa pamagitan ng kanilang mga kasama o kaya ay mga kaibigan. At marami din sa mga kabataan sa ngayon na naghahangad ng kabutihan sa kanilang mga sarili, sa kanilang kapwa, sa kanilang bansa. Subalit dahil sa kapaligiran na nakapalibot sa kanila tulad ng mga kasamahan, kaibigan na naging dahilan na napipigilan ang kanilang mabubuting mga hangarin o kaya ay mabubuting mga intensyon o mga plano. Kaya nasira ang kanilang kinabukasan dahil sa pakikipagkaibigan o dahil sa pakikisama. As-suhbatu as-salihah. Ang mabuting pagsasama o pagkakaibigan. Ang mabuting kaibigan ay maghahangad para sa iyo ng kabutihan. Mabuti ang kanyang hangarin para sa iyo. Inaalalayan kanya kapag ikaw ay nasa pagkaligaw. Kaya huwag tayong magalit kapag may nagbibigay sa atin ng advice.
Kasi ibig sabihin, tayo ay inalalayan tayo ng ating kapatid. Lalo na kung hindi lang isa ang magbibigay sa atin ng payo, advice, kundi pagkadami-dami na ng mga kapatiran natin na nagbibigay sa atin ng advice. Huwag tayong magalit. Tanggapin natin ang advice kasi yan naman ang Islam ay payo. Ad-dinu an-nasiha. Payo o pagbibigay ng advice. Nalulugod sa iyo ang iyong kaibigan habang ikaw ay nakikita niya na napapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kanya kaiinggitan. Yan ang kaibigan. Mabuting pagsasama, mabuting pagkakaibigan, mabuting kasama, mabuting kaibigan. Hindi kanya kaiinggitan. Itutuwid kanya kapag ikaw ay nagkamali. Kapag ikaw ay nagkamali at pinabayaan kanya, hindi yun mabuting kaibigan. Ikinukwento kanya sa mga tao tungkol sa iyong mga kabutihan. Hindi niya yung tatakpan, hindi niya yung itatago, kundi ikinukwento niya ang iyong mga kabutihan at ipagtatanggol kanya kapag pinag-uusapan ka ng mga tao ng hindi maganda o kaya pinag-uusapan ka ng mga tao ng masama, ipagtatanggol kanya. Ang ganitong klaseng kasama o kaibigan o pakikipagkaibigan ay tinatawag na al-ukhuwatu fillah, ang kapatiran sa Allah. Kapatiran sa Allah o pakikipagkapatiran alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Makikita natin ang Hadisul Qudsi sa araw ng paghuhukom. Mismo sa araw ng paghuhukom ay magsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah." Katotohanan na ang Allah ay magsasabi sa araw ng paghuhukom, ibig sabihin sa araw ng muling pagkabuhay. Anong sasabihin ng Allah? Tatawagin niya ang mga taong nagmamahalan, ang mga taong magkakaibigan. Sabi niya, "Aynal mutahabbuna bijalali?" Nasaan na ang mga nagmamahalan alang-alang sa aking kamahalan? Alang-alang sa Allah. Sa pamagitan ng kamahalan, kadakilaan, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagkakaibigan sila, nagmamahalan sila, nagsasama sila. Kaya anong sabi ng Allah? Aynal mutahabbuna bijalali? Nasaan na ang mga taong mga nagmamahalan? Alang-alang sa aking kamahalan, alang-alang sa aking kakayahan, kapangyarihan, kadakilahan. Al-yawma uzilluhum fi zilli, yawma la zilla illa zilli. Al-yawma uzilluhum, sa araw na ito ay pasisilungin ko sila, fi zilli, sa aking silong. Yawma la zilla, na sa araw na yaon, na wala nang masisilungan, illa zilli, maliban na lamang sa aking silong. Ano yun? Maliban lamang sa silong na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking biyaya sa mga taong nagmamahalan, magkakapatiran, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakasama-sama, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin, yung pagsasama natin, pagkikita natin, ay walang iba, wala tayong intensyon, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mapabilang tayo sa mga tao na tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa ibig sabihin, pagmamahalan natin sa isa't isa bilang kapatid ang turing natin sa isa't isa. So alhamdulillah, no? Maikling reminder sa ating lahat, alhamdulillah, malaking bagay. Kahit na maikli, subalit ito ay malaking bagay na may tutulong niya sa atin, sa ating ibig sabihin ay pananampalatayang Islam. So yung tinutukoy sa hadith na ito, na al-yawma uzilluhum fi zilli, yawma la zilla illa zilli. Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa aking silong. Ibig sabihin, hindi sumisilong ang Allah, hindi sumisilong ang Allah, kundi silong ay pagkakaloob ng Allah. Yawma la zilla illa zilli, na sa araw na yaon na wala nang masisilungan maliban na lamang sa aking silong
na ipagkakaloob. Ang ibig sabihin nito ay al-muradu minhu zillul ars. Ang pakahulugan nito ay yung lilim ng ars. Yung ars, ibig sabihin ay luklukan, trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi pa rin yun sapat na translation, yung luklukan, yung trono. Hindi natin iniinggan yun na yun ang ipakahulugan natin sa ars. Basta panatilihin na lang natin ang ibig sabihin ang salitang ars. Okay mga kapatid? So alhamdulillah, dito naman tayo sa open forum. Kung sakali na mayroon tayong clarification o kaya ay mayroon tayong tanong, huwag tayong mahiya. Kung mayroon naman tayong ibabahagi, share, huwag din tayong mahiya. Ibahagi natin. Huwag tayong mahiya. Mashallah, alhamdulillah.